Pwede ko siyang sabihin na, taba mo yun, ang pangit mo, parang hindi ito podcast. Session 6, take 242.85 and a half. Yo, hope yung makaduday. CS De La Peña, The Comedy Crew. Hindi ito podcast. Session 6. At kakatapos ko lang i-record yung session 5, pero rekta na agad sa session 6 para meron tayong pondo. Kasi masyadong maraming parang masyadong maraming nangyayari ngayon. At gusto lang din natin magbigay ng walang kwentang opinion. Walang kwentang opinion, wala akong nakikinig. Pero gusto ko lang tulad nga sinabi ko nung first episode, diba? Gusto ko lang na magngangal-ngal para ma-practice yung skill na pagsasalita kasi kailangan sa stand-up comedy. At again, gusto kong i-promote ang mga upcoming shows ng The Comedy Crew. Tingnan natin. Kung i-upload ko to ng 14 plus 7, 21. Ba? Ito yung mga August week of, tingnan ko lang sa calendar, week of August 19. Ito ang mga upcoming shows ng The Comedy Crew dyan sa Melody sa saan ba to? Quezon City din to. Sa Melody, andyan ang The Comedy Crew, headlined by Jeps Galion and Winner Aguilar, si Tito Bad Trip, na hindi ko alam kung pwede kong sabihin, pero meron siyang health issues ngayon. So Tito Bad Trip, Kuya Winner, pagaling ka. Sana makasama ka na sa ating, sana makapag-headline ka na dito sa ating Melody. At ang opener dyan ay si David Tabonares, Schneider Maxino, Marlon Tapalord, Prof. Dave, at Mac Navarez, hosted by Israel Buenaobra. So sa Melody, Diliman, Quezon City. Tapos next ay headliner show sa Dusk at 27 naman sa Makati sa Berjaya Hotel, headlined by Minimum Wage, Maximum Rage. Sino pa kundi si Jeps Galion at si Mac Navarez, headlined hosted by Israel Buenaobra, opener Tito Bad Trip, again pagaling ka, Tito Winner, Yuki Horikoshi at Franz Opinaldo. Yan sa Dusk at 27. Yan ay sa August 30th. Yung Melody pala August 23rd. Yan. Tapos meron sa September na to mga September shows sa susunod na episode na natin i-promote. Pero kailangan ko ring i-promote at gusto ko ring i-promote yung upcoming birthday show ni Alex Calleja. 4 na theater show, October 4, October 5, October 11 and 12. Pero nandyan ako sa October 4. So kung trip nyo manood ng stand-up comedy on a Friday night, October 4, matagal-tagal pa yan, so may time pa kayo. Bili na kayo ng ticket kasi baka kayo maubusan. Baka maubusan kayo. Diyan kami sa sa BGC Maybank Performing Arts Theater. 8 PM yan. So kita-kits October 4. Yan ay Happy Together 52nd birthday ni Alex Calleja. So merong birthday show, mga theater show, isang malaking malaking event yan para sa stand-up comedy ng The Comedy Crew. Syempre lahat ng detalye ng mga upcoming shows ay nasa www.thecomedycrew.com at www.alexcalleja.com. Ayun. At ang ating session naman ngayon, session 6, siguro medyo maglalaylo na yung issue na to pag in-upload ko na yung video, pero at least gusto ko lang ding actually hindi rin sa mismong issue hindi yung mismong issue na to kasi may pagka-showbiz, pero sasabihin ko na rin kasi yung isang meme page or content creator din ata siya, pero more on memes.
na hindi ko alam kung paano i-pronounce, Iliad, nag-post tungkol sa isang sikat na aktor, si Mon Confiado, na nabasa ko yung post Ang sabi niya ay nakita niya si Mon Confiado sa isang grocery store sa grocery store na maraming kinuhang chocolate, tapos papalabas, maraming chocolate, hindi nagbayad, tapos naging bastos siya dun sa kahera, sa cashier, tapos kinindatan pa ata niya yung nag-post, parang gano'n ang nangyari. Nakita ni Mon Confiado yung post na yun. So si Mon Confiado, hindi naman pala totoong nangyari yun. So ang ginawa niya, kinasuhan niya ng cyber libel, basta yun, panihirang puri yata. Basta kinasuhan niya kasi hindi nga naman totoo. Now, itong post pala na ito is a copypasta, which is a form of a joke or a meme na kumakalat sa ibang parte ng internet kasi obviously hindi alam mo na lahat, lalo na ni Mon Confiado. It's pwede siyang palitan ng pangalan yung subject, pwedeng si Mon Confiado, tas yung ibang post daw sa ibang bansa mga Hollywood actors ang ginamit na subject. Ngayon tong si Mon Confiado hindi niya nagustuhan yung joke, kaya kinasuhan niya. Tapos namomroblema na tong si content creator, si Memer, kasi ayun, gugulong yung kaso. Tinuluyan talaga siya Ang iniisip ko dito, gusto kong pag-usapan dito ay kailan ba nakakasira yung kailan ba mali ang mag-joke. Para sa akin kasi, bilang nagsa-stand up comedy, ang joke kasi, may time na dapat papalabasin mo na nagkukwento ka na seryoso ka. Pero eventually or after a few seconds, alam mo parang ipapaintindi mo sa mga tao, or dapat marirealize sa mga tao na hindi, joke lang pala to. Parang, and besides, mas maganda kung hindi nakakasira ng pagkatao ng image ng iba. Coming from me na meron akong joke tungkol sa mga issues din ng ibang artista. Pero yun naman, joke talaga siya. Parang kumakalat na siyang joke talaga. Yung joke ko na yun. Na kung gusto niyo mapanood, punta kayo sa babato ko yan sa theater show sa October 4 sa BGC. Sa Happy Together, sa show namin. Anyway, balik tayo. Ayun nga, gusto kong point out na kailan ba nagiging mali yung joke? Kasi anong nangyari, parang yung copypasta na yun, parang seryosong kwento talaga, na wala man lang disclaimer na joke siya, walang disclaimer na copypasta siya, walang disclaimer na ito ay meme. Pero naintindihan ko rin kasi kapag nilagyan ng disclaimer, parang mawawala ng sense yung pinakang story, yung pagiging copypasta, pagiging meme nung joke na yun. Ang problema lang kasi, yung copypasta, hindi alam ng lahat. So marami talagang pwedeng maniwala kapag nabasa yun. Ito pa lang si Mon Confiado, base rin sa mga nabasa ko, meron siyang wino-work on na product na parang endorsement or para maging ambassador pa yata. And what if mabasa yun ng mga katransaction niya? Syempre, hindi naman lahat maniniwala na or hindi naman lahat iisipin agad na joke lang yun. Kasi nga wala man lang kung ano-anong disclaimer. Basta sobrang seryoso nung story. Although wala namang, sabi nga nung Iliad na hindi naman niya intention na siraan si Mon Confiado. In fact, fan din siya nung actor kasi napakagaling naman talaga. Parang ginamit lang siyang subject. Ang naging problema lang is hindi lahat kasi nakakadig ng ganong humor. Hindi lahat nakakadig ng ganon.
So lumalabas na parang ang nangyari. Although hindi intention ni Iliad na siraan si Mon Confiado, parang ganun yung nangyari. Ganun yung pagkakaintindi ni Mon Confiado na hindi naman natin masisisi. Kaya siguro pagdating sa mga ganyang jokes, pwede naman ano bang pwedeng gawin? Kasi wala rin akong may papayo kasi minsan ginagawa ko rin eh. Although sa naman, sa tamang setting naman kasi nasa bar, nagsa-stand up comedy, sinasabi na lahat po ng ito ay mga joke lamang. So kung may madaling ma-offend, 'di ba? Ito po gusto lang namin magpatawa. Iba yung tingin ko, iba yung naging atake or iba yung dating nung pagkaka-post. Kaya siguro ang pwede ko lang masabi ay maging maingat sa mga paggawa ng mga contents or mga jokes. Lalo ganyan kapag mga papalabasin mong sobrang seryoso nung story, nung issue, tas makakasira pa sa image ng isang tao. Siguro kung ang ginawa niyang image ay siguro comedian, medyo mapapalampas pa yun. Pero ito kasi batikang actor tas walang, sabi nga ni Mon, first name basis talaga yun, kasi close yata kami. Sinabi nga niya na meron siyang iniingatang image, hindi siya nadawit sa anumang issue. Kahit anong issue hindi siya nadadawi. Tapos dahil lang sa isang joke na sobrang nakakasira ng image, baka kung ano mangyari sa karir niya. Kaya yun, maging maingat sa mga jokes na ibabato sa internet. Ano pa ba? At yun, isa pa, hindi naman ata sila close ni Sir Mon Confiado. Isa din yan sa mga kung i-relate ko sa sarili ko, papasok ko na rin sarili ko. Pag meron akong bagong kakilala, hindi ako agad nagjo-joke dun. Kasi hindi ko alam kung paano niya tatanggapin yung humor ko. Pwedeng after ilang weeks or ilang days or ilang months pa bago, basta makita niya muna ako na nagbibiro sa ibang tao na kakilala ko. Kasi alam na yung humor ko ng ibang tao. Tapos, madidiscover na lang niya na, ganun pala ako. And then, kapag medyo tumagal na medyo nakapako na yung pag-i-interact sa kanya, yun, pwede ko na siyang banteran na, pwede ko siyang sabihin na, taba mo yun, ang pangit mo, parang kasi kasi sinasabi ko sa mga ka-close ko Tapos pag narinig niya na gano'n ako mag-joke sa mga ka-close ko, maisip niya, ganun pala siya ganun pala yung humor niya. So pwede ko na rin siya sigurong bantaran kapag nakakausap ko na, yung medyo may interaction na kami. Hindi yung hindi kami close, tapos bigla ko siyang jojoke ka ng ganun. May chance talaga na ma-offend yung tao. Kaya para sa akin hindi pwede yung comedian ako pwede ako mag-joke sa'yo kahit kasi unang-unan merong time talaga hindi tayo close, so wala akong karapatan na banteran ako agad-agad. May mga ganong tao so ganun din, medyo maingat lang din. Ano pa ba? At syempre din sa mga jokes na gagawin mo, pwede ako siguro mag-joke ng mga hindi naman ganun ka-offensive, na direktang offensive dun sa tao, pero ibang usapan na kapag offensive na yung joke ko na nababato ko sa mga close ko, tas alam nilang ganun ako. So yun, isa rin sa naging issue siguro na hindi sila close nung artista, hindi sila close, si mimer tsaka si actor hindi close, kaya nagalit si Mon. Or kahit kahit siguro sinasabi na ito si CS, siya, nagsa-stand up comedy siya, pero bagong kakilala pa rin. Alam niya nagko-comedy ako, pero hindi ko siya babanteran na ng agad-agad na ma-offend siya, na possible na ma-offend siya, di ba? Aanuhin ko muna, tatansyahin ko muna. At siguro yun lang ang gusto kong i-share ngayon, na nagiging ko rin, pwede kong maging realization sa nangyari, na hindi lahat kayang magdig ng joke mo. Hindi lahat ng joke ay
kayang idig ng lahat ng tao agad-agad. Yun yung yun yung keyword, agad-agad. Kasi eventually pag nakilala ka naman nila, malalaman nila na ganto ka mag-joke sa mga kakilala mo, ganto ka mag-joke sa bar or sa mga stand-up comedy sets mo. Malalaman nila yan. Pero hindi yung agad-agad as hindi ka close, talagang titirahin mo, babaantar mo. May chance talaga na maka-offend ka. And yun yung pwede nating, yun yung maganda ring naiiwasan natin. Kasi kapag, yun nga, first impressions last. Kapag nagbanter ka dun sa di mo kakilala, iisipin nila kupal ka. Ang kupal naman ito. Hindi mo pwede sabihin na, ganito talaga ako mag-joke eh. Diba? Hindi ka parang, hindi tayo parehas ng humor. Pwedeng hindi kayo parehas ng humor, pero maganda kung makilala ka muna nila gradually or ma-discover muna nila, yun ang gusto kong sabihin, ma-discover muna nila na ganito yung humor mo. Gamitin mo muna sa ibang avenue, ibang tao na ka-close mo bago mo siya banterin. Kasi kapag nakilala ka niyang, pag nalaman naman niya na ganun yung humor mo sa ibang mga taong ka-close mo, tapos ka-close mo nga, tapos binanter mo siya, pwede pa siyang pwede pa niya maisip na close na kami nito kasi binanteran niya na ako ng ganun. Yun lang naman. At makikita mo rin naman pag binanteran mo yung ka-close mo, tapos natawa siya, di ba? Yun. At least alam na niya na ganun yung humor mo. Ano bang sasabihin ko na, basta wag sa akin, hindi muna ako, iiwasan muna yung masyadong offensive na joke sa mga bagong kakilala at sa mga hindi ka-close. Hayaan muna natin na makita nila na ganito yung klase ng comedy na binabato ko. At yun lang, kanina ko pa sinabi na yun lang. At medyo magulo pa rin ang ating episode or session 6, pero we'll try to make it better. At again, ito si Hop Yung Makaduday, CS De La Peña, The Comedy Crew, at hindi ito podcast. Peace out.